bahagi ng San Fernando, matatagpuan ang Pitalo, isang pamayanang may mahalagang bahagi sa kasaysayan ng bayan. Sa likod ng simpleng pamumuhay nito ay isang kwento ng pagkakaisa, pagbabago, pananampalataya at mga taong patuloy na nag-iingat sa kanilang kasaysayan. Pitalo became the first center of the... Ngunit bago natin tingnan ang Pitalo sa kasalukuyan, balikan muna natin ang kwento kung paano nagsimula ang lahat. Bago ang taong 1854, ang Pitalo ay isa ng itinatag na pamayanan na nasa ilalim ng jurisdiksyon ng Naga. Ako po si Mary Pardilla, ang isa pong kabataan, isa pong estudyante sa Senextica. Nagpailaw sa si Rolando Rias, present secretary of Barangay Pitalo. I've been secretary for almost 30 years now. Ano po yung kasaysayan dito sa Pitalo? Well, Pitalo used to be part of Naga. It became a town in 1858. Named as a Distrito, Patrita, in honor of beloved patron San Fernando, San Fernando. Malaki rin ang naging papel ni Juan Diong sa pagsisikap na magkaroon ng isang hiwalay na bayan. He led a group of people who wanted San Fernando to become a town. So what they did, they built several products, farm products, para ipakita ba kung ano ang mga produkto that San Fernando can stand as a town. Mula 1854 hanggang 1858, nagsama-sama ang anin na pamayanan upang humawlay mula sa Naga. Kabilang na dito ang Pitalo, Magsiko, Kabatbatan, Balungag, Sangat at Panagtaran. Pitalo became the first center of the municipality. At noong 1858, kinilala na ang bagong pamayanan bilang San Fernando. Ayon sa makasaysayang tala sa munisipalidad ng San Fernando, ang unang simbahan ng bagong komunidad ay itinayo sa Pitalo. Magandang araw po sa iyo. Pwede mo bang i-introduce yourself mo? Ako po si Aurora Mendez. Saray ko sa devoted ni Senior San Vicente nga nahimutang sa Pitalo, Barangay Pitalo o ganaang sukad sa akong pagkatao sa pagmatun akong buot nga ang San Vicente sa Pitalo is katulo magfiesta sa usa ka tuig. Ana siya niya. Daghan kaayong mga tao, mga devotees nga mo dagsa dihang dapita nga nagagikan sa nagkalain-laing mga lugar, mga dapit sama anang gikan sa laing nasod, manguli jud kay lagi devotees nya mga saaran nya dayon tungod sad sa ilang mga prayer petition nga mag-granted sumana mobalik jud ang tao. At hanggang sa kasalukuyan, nananatiling mahalaga ang pananampalataya sa buhay ng mga taga-Pitalo. Ang mga pista ay hindi lamang panahon ng pagdiriwang. Ito rin ay pagkakataon para sa mga tao na magsama-sama, ipakita ang kanilang ipananampalataya at ipasa ang kanilang mga tradisyon sa susunod na henerasyon. Pagsapit ng ika-20 siglo, unti-unting umunlad ang Pitalo. Gumanda ang barangay hall, lumapad ang mga kalsada, at naayos na rin ang court. Sa paglipas ng panahon, nagbago ang Pitalo, ngunit kasabay ng pagbabago ay nananatili ang mga kwento, tradisyon at ala-ala na bumubuo sa pagkakakilanlan ng komunidad. Busog ang inyong disiplina sa panimalay. Gubuan ninyo ang mando sa inyong binunikanan, ayaw mong pabadlong. Huwag manikamot yun ang makahuman mong eskwela. Unsa imong ma-advise sa mga estudyante o sa mga kabataan dapat mabuhat para pangalagaan kaniyang say kasaysayan or naandan di arta kita. Huna ka nga ang imong hang kaagi kanang mo lampos ka pero nanaw sa mo nga ang tanan nga butang ani agi nimo dunay gikatambayayong pagsuporta nga na imong ikaw.
Sa huli, ang kasaysayan ng Pitalo ay hindi lamang kwento ng isang barangay. Ito ay kwentong maaaring baunin ng mga kabataan tungo sa magandang kinabukasan. Mula sa nakaraan hanggang sa kasalukuyan, nananatiling bahagi ng pagkakakilanlan ng San Fernando ang Pitalo. Isang tahimik na pamayanang may mahalagang kwentong dapat alalahanin, pahalagahan at ipasa sa susunod na henerasyon.